Minsan, ang pinakamapanganib na tao ay hindi isang estranghero, kundi isang taong kilala at pinagkakatiwalaan ng pamilya. Sa loob lamang ng ilang minuto, isang tahimik na bahay ang naging tagpo ng brutal na pagpatay, kung saan 3 buhay ang agad na nawala at 4 na bata ang habang buhay na mababago ng tromang kanilang sinapit. At ang mas nakakagimbal, ang motibo umano sa likod nito ay isang tangkang itago ang katotohanan at pagtakpan ang isa pang kasalanan. Noong June 19, 2026, bandang 10:00 ng gabi, isang lalaki ang umano'y umakyat sa terrace ng bahay ng kanyang mga kamag-anak sa Barangay Aya, Talisay, Batangas at sapilitang pumasok sa loob. Tanga ng isang kutsilyo, agad niyang inatake ang mga nasa loob ng bahay. Paulit-ulit niyang pinagsasak ang 59 anyos na lola na itago na lamang natin sa pangalang Roda. Ganoon din ang ginawa ng salarin sa 35 anyos na anak na babae ni Roda na si alias Mina at sa 6 na taong gulang na anak na babae nito. Sa isang hiwalay na kwarto ay natutulog ang isa pang anak na lalaki ni Mina na 2 taong gulang lamang. Walang awa rin siyang pinagsasak ng salarin. May isa pang batang edad 8 ang natutulog noon sa isa pang kwarto, pero siya ay hindi nasaktan. Samantala, 2 pang anak ni Mina, isang 15 anyos na babae at isang 13 anyos na lalaki, ang nagawang ikandado ang pinto ng kanilang kwarto kaya hindi nakapasok doon ang salarin. Tumalon ang 2 bata palabas ng bintana ng kanilang silid upang makatakas at makahingi ng tulong. Ilang sandali pa ay tumakas na rin ang killer at nakuhaan pa siya ng CCTV habang naglalakad palayo sa crime scene. Sa pagdating ng mga pulis sa lugar, nakita nila ang 3 biktima sa may itaas ng hagdan ng bahay. Ang mag-inang Roda at Mina ay dineklarang wala ng buhay, pero ang 6 na taong gulang na bata ay humihinga pa sa kabila ng matitinding injuries na kanyang tinamo. Natagpuan din sa isang kwarto ang 2-year-old na lalaki at agad na isinugod ang 2 bata sa ospital. Sa kasamang palad, pumanaw din roon ang batang lalaki. Ang 6-year-old naman, as of the making of this video, ay patuloy pa ring nagpapagaling sa pagamutan. Ayon sa latest update, bagamat malubha ang kanyang kondisyon, naging stable na ang kanyang vital signs. Mahigpit siyang binabantayan ngayon ng mga pediatric surgeons at trauma specialists upang maiwasan ang posibleng internal infection. Samantala, ang 3 pang kabataang nakaligtas, bagamat walang pisikal na sugat, ay dumaranas ng matinding psychological trauma matapos masaksihan ang brutal na sinapit ng kanilang pamilya. Matapos ang krimen, agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ang Batangas Police Provincial Office. Bandang 12:30 ng madaling araw ng Sabado, June 20, 2026, matagumpay na naaresto ng mga otoridad ang suspect sa Barangay San Roque, Santo Tomas, Batangas. Siya ay kinilalang si isang 33 years old na welder at partner ng isa sa mga anak ng biktimang si Roda. Kasabay ng pagkakadakip sa kanya, natagpuan din ang hinihinalang murder weapon at mga damit ng suspect. Positibo rin siyang kinilala ng 15 anyos na nakaligtas sa insidente. Sa pinakahuling investigasyon, lumabas ang isang nakakilabot na motibo. Ayon sa pulisya, isinagawa umano ng suspect ang krimen upang patahimikin ang pamilya at pigilan ang formal na pagsasampa ng kasong rape laban sa kanya. Ang kanyang biktima, ang kanyang sariling pamangkin, ang 15 anyos na dalagitang nakaligtas sa massacre. Maraming beses umanong hinalay ni ang dalagita sa loob ng ilang taon. Kinumpirma naman ang motibong ito ng walang iba kundi ng suspect, sabay umamin na rin sa pagpatay na ginawa. Ito ang sinabi ni sa isang interview. Humihingi ako ng tawad sa asawa ko at sa pamilya nang nagawan ko ng kasalanan. Alam ko pong wala ng kapatawaran yun. Tatanggapin ko ang lahat ng kasong ipapataw sa akin. Kala ko pwedeng takpan ng pagkakamali yung pagkakamali.
Yun pala, hindi pala. Sa kasalukuyan, inihahanda na ng Provincial Prosecutor's Office ang formal na arraignment sa suspect. Kabilang sa mga kasong isasampa ang 3 counts ng murder para sa pagkamatay ng lola, ina at 2 taong gulang na bata. Pati na rin ang frustrated murder para sa pananaksak sa 6 na taong gulang na batang babae. Matinding trahedya talaga ang nangyari sa pamilya ng mga biktima at laging mas nakapanlulumo kapag may musmos na nadadamay. Ang katauhan ng may sala at ang kanyang napakabuktot na motibo ay siguradong nakakadagdag pa sa matinding sakit. Taos puso po ang aking pakikiramay sa naiwang pamilya at nawa ay makamtan ninyo ang hustisya sa lalong madaling panahon. At dyan po nagtatapos ang maikling video natin sa araw na to. Salamat sa panonood! Bye!